Ako si Jose Rizal. Nagsulat galing dito sa Madrid, Espanya. Sa ngayon, ay kalahati pa lang ang aking nasusulat sa aklat na ito at nais ko itong matapos. Aking hiling sa pagbabahagi ng aklat na ito ay maging tawag para gumising ang mga Pilipino, maalis ang bumubulag sa kanila at nabuksan ang kanilang mga mata sa katotohanan. Ibibigay ko ang dugo ng aking puso. Sa aking pagsusulat, hindi ako titigil hanggang magawa ko ito. Tao po. Si Ibarra po ito. Mang Tasyo? Mang Tasyo, ano pong ginagawa niyo? Mang Tasyo, bakit niyo po isinusulat yan? Ut veritatem invenias, opportate primum intelligere. Sinusulat ko ito para hindi ito maintindihan ng mababasa. Hindi ito maunawaan ng mga tao ngayon. Pero sa susunod na henerasyon, balang araw ay maiintindihan nila ang aking pinapahimatay. Kung mababasa man ito ng otoridad ay siguradong susunugin nila. Iho, ba't ka ba narito? May plano po sana magpatayo ng paaralan. Nandirito po ako para manghingi ng payo sa inyo. Hindi dapat ako ang iyong nilapitan kung kayong payo lamang kailangan sa akin. Makakalain ng ibang tao na ikaw ay baliw din, lalong-lalo na dahil iba ang iyong pananaw kaysa sa akin. Ano na lang po ang gagawin ko? Kumonsulta ka sa kura, alkalde, at sa ibang tao may katungkulan. Maaari man sila magbigay ng masasamang plano sa iyo, pero hindi nangangahulog ang kailangan mong sumunod. Ibarra, matutupad lang ang iyong pinapangarap kung susuportahan ka ng pamahalaan. Pero kung hindi, the city is small. Maaari ring wasakin ng simbahan ng iyong pinapangarap. Hindi po totoo ang sinasabi niyo. Alam kong matutupad ko ito at tutulungan ako ng kapabayan at pamahalaan. Sir Joses, ang pamahalaan ay silang kagamitan ng simbahan. Matatag ito, oo. Pero sa sandaling iwanan ito, ang simbahan ay mawawasak rin. Hindi pa rin ako maniniwala at alam ko makakatulong sila sa akin.
Kinalakihan ko ito sa Europa. At alam kong hindi totoo ang sinasabi. Hindi ka tanggap-tanggap ang prinsipyong ginagamit mo, Ibarra. Lalong-lalo na ang lupang nais mong paganian at pagmamay-ari ng iyong kaaway. Hindi pa pwede makuha ng kayamanan at kagandaang loob ang lahat. Non satistes, kailangan mong unawain ng lupang nais mong pagtaniman ay kailangan puno ng damo. Sige po, kukunin ko ng inyong payo. Mabuti. Ngayon ay wala na akong ibang masasabi. Maaari ka nang umalis. Sige po. Adios, Mang Tasyo. Ang ganda ng ideya na ginawang Ibarra sa pagpapatayo ng mga paaralang katulad nito. Dahil may mga gagabay na sa mga batang tagalito. Oo, tama ka dyan, Kapitana. Ano ba ang tinitingnan mo dyan? Kapitana, una na po kami, baka maabutan pa po kami ng dilim. Sige, mag-iingat kayo. Ibarra, sigurado ka bang hindi ka hihingi ng tulong sa mga mayayamang tao dito sa atin? Hindi ko kailangan ng tulong ng kahit sino. At kahit kailan, ay hindi ako lalapit sa mga taong palagi na lang kasamaan ang iniisip at ginagawa. Ibarra, kailangan mo lagi maging mapagmatsyag. Dahil hindi natin alam kung anong gagawin ng iyong kakompetensya. Kailangan mo lagi mag-ingat at huwag magpadalos-dalos. Sige, lagi kong tatandaan yan. At ikaw rin, palagi kang mag-iingat. Ano nangyayari dito? Nasaan ang kwintas ko? Dito ko lang nilagay na! Di ko alam, mahal ko. Sandali lang, mahal ko. Kailangan ko nang hanapin ang kanyang kwintas. Nasaan na kaya yun? Ano ba? Tumingin ka nga si dinadaanan mo? Bulag ka ba, ha? Ikaw at tumingin. Kwintas ko yan, ah. Bakit nasa iyo yan? Siguro ninakaw mo yan sa bahay namin. Anong ninakaw? Wala akong ninakaw. Akin yan. Impacta ka. Impacta ka rin. Sino ba kasi yun? Kailangan ko nang hanapin si Victorina. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Boss! Tumigil ka na! Ano bang ginagawa niyong dalawa dyan? Para kay mga aso pusang nag-aaway. Victorina, nahanap ko na ang iyong kwintas. Ang kwintas ko! Para kay mga aso nag-aaway.
Mga katulong, ihanda ang mga pagkain. Huwag na huwag niyo ako papahiya kay Ibarra. Tulungan niyo po ako. Ano ba? Liga ka muna. Sige, irin mo pa. Galing ka pa. Sige pa. Ito na yung bata. Napakaganda ng iyong uri ka, Ina, Alba. Alba? 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 Buenas tardes, Ibarra. Kapitan Tiago, nasan si Maria Clara? Sandali lang. Anak, Maria Clara, lumabas ka na rin at naririto na si Ibarra. Sige po, Ama. Ibarra! Ibarra, mas maganda sana kung ang ipapangalan mo sa paaralang iyong pinapagawa ay San Francisco. Sa tingin ko, magandang ideya yun. Hindi ba? Pag-iisipan ko po. Kalamig ng simoy ng hangin ngayon. Ama, ano pong ginagawa niyo dito, Ama? Anak ko, nais kong bigyan ka ng isang alahas bilang regalo sa iyo. Napakaganda po ito, Ama. Iingatan at aalagaan ko po ito. Tara na, anak. Paala ka na po, Ama. Sige. Sandali, mahal. Magpapaalam muna ako kay Ama. Sige, hintayin kita. Ama, magagala lang po kami ni Ibarra. Sige, huwag lamang kayo magpapagabi. Dahil may mga masasamang taong nag-uuli ngayon. Opo, hindi po kami magpapagabi. Mag-iingat naman kayo. Bisita natin mamaya si Padre Thomas. Opo, aalis na po kami. Sige. Pinayagan ako ni Ama, mahal. Sige, tara na, mahal ko. Ibarra, kung iyong mamarapatin, tumalok ka sa salo-salong gaganapin sa aming bahay para makapag-usap kayo ni Padre Damaso at magkaayos. May importante akong panauhin na darating rin. Kaya, hindi ako makakadalo. Pasensya na. Sige, salamat.
Anak! Crispin! Basilio! Nasa na kayo mga anak ko? Halina kayo dito, maglalaro tayo. Anak ko! Parang awan niyo po. Kahit pangkain lamang po. Naway makatulong po ito sa inyo. Totoo po ba? Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hindi niyo na po kailangan gawin yan. Salamat po. Nakikita niyo ba yun? Doon ang mga anak ko. Si Pin, si Basilio. Ano ba? Hampas lupa ka, baliw ka. Ang kapal ng pagmumukha mo, para banggain ako. Kilala mo ba kung sino ako, ha? Tama na po. Hinihintay na po ako ng mga anak ko. Anak! Crispin, Basilio! Anong nakakatawa? Di ba patay na yung mga anak mo? Baliw! Ano ba? Bitawan mo pa ako. Bayarang babae. Tasyo, bakit hindi po kayo nagpalit ng kasuotan para sa pista? Pagsasayang lamang ng pera, pagpapakitang tao lamang ang pandiriwang na ito. Mas maganda pa sana, nailaan ko ang pera na ito sa mga kapakipakinabang ng mga bagay. Ego te modo, tic madre. Inteligo, spero to habere mo dalla bitu.
Ibarra, maganda at naririto ka. Marami pa akong kailangang asikasuhin. Kaya dito ka muna, kasama si Maria Clara. Sige. Magandang araw, mahal ko. Magandang araw rin, mahal. At ikay, napakaganda ngayon. Salamat, mahal. Tara na. Oh, mahal, bakit ang tagal mong maglakad? Sandali lang. Ba't kasi ng gamit pinagbubuhat mo sa akin? Bilisan mo na at baka hindi pa tayo makaabot sa pista. Ay, nako. Taldo lang. Anong sabi mo? Wala. At sino ka para kumuha dito? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita akong nauna? Wala ka bang respeto? Ako dapat ang kukuha niyan. Aba, walang respeto kahit ako talaga ang nauna rito? Umalis ka na rito at akin na yan. Bitawan mo to. Hindi pwede. Bitawan mo to. Akin na to. Ano ba? Akin na yan. Ano ang nangyayari dito? Itong babae gusto makipag-away sa akin dahil gusto niyang kunin ang aking pagkain. Ano? Hindi yan totoo. Siya ang gustong magnakaw sa akin. Tama na yan. Tayo umalis na. Alam mo ba, mahal? Papasalamat ako dahil nakilala kita. Nagpapasalamat din ako na tayo pinagtagpo, Ibarra. Mahal na mahal kita. Naway, lagi tayong ganito. Ay, patawad po. Alam ko nagagandahan ka sa akin, mahal. Pero mag-ingat ka naman. Saglit lang, mahal. May aasikasuhin ako saglit. Sige, mahal ko. Ibarra! 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 Mahal, ayos ka lang ba? Mahal! Gusto kitang isayaw ng mapakal. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Hawak kamay
sa musika. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Eto na ang kantang hinihintay natin. Eto ng pagkakataon na sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Hawak kamay, pikit mata, sumasabay sa musika. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Ilalagay ang iyong kamay sa aking bewang. Isasabay sa tugtog ng kanta ating katawan. Handa-handahang matitikit ating mga pala. Matagal ko nang gustong mangyari to. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Hawak kamay, pikit mata, sumasabay sa musika. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Pag natapos na ating kanta, at wala na musika, Kakantahan ka ng akapela sa iyong tenga. at nanamnamin natin ang pagsasama. Ikaw lang aking pinakamasid na mundo. At nawa naman na tayo manatili ng ganito habang buhay. Mahal, hindi pa ako handa dyan. Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod ay maaari mo na itong gawin. Mayroon akong nakikitang masamang tao. Kailan ko ito sabihin kay Ibarra. Pero, bago muna nun, ay magpapalit muna ako ng damit. Mahal, ayos ka lang ba? May nagawa ba ako masama? Mahal, ano ba problema? Gawa ba din sa paggali ko sa noo mo kanina sa yawan? Mahal? Sige na, mahal. Lulamento. Sige ka, halika na ulit kita dyan. Subukan mo, sige. Tamo, papansinin mo rin naman pala ako. Realmente no puedes evitarme, beleza. Eres muy arrogante, mi amor. Parang kanina lang, di mo ako pinapansin ha. Tapos bigla mo akong tatawagin, mahal. Broma, querida. Di ka titigil. Sige na nga. Ayos na tayo, mahal. Makaigan. Anong higa? Doon ka nga sa labas. Mamaya makita tayo ni Ama, isipin ko anong ginagawa natin. Ano ba ginagawa natin? Di ba nakaiga? Eh, umalis ka na. Basta alis na.
Alis! Sige na, alis na! Mahal, ano ba? Sige, hilahin kita sa kama. Ano? Alis na, bilis! Ito ko nga. Mahal, kahit pahinga lang katabi ka. Sige, basta pag dumating si Ama, umalis ka na. Sige, salamat mahal ko. Textra niyo, Ibarra. Ako rin, kahit tagal ko nang nais na makatabi ka ng matagal. Namnamin natin ang pagsasama. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Hawak kamay, pikit mata, sumasabay sa musika. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Sino yun? Nandito na ba dapat si Kapitan Tiago? Mamaya pa dapat siya uuwi. Sandali sa inyo. Si Elias ito. Elias? Ba't ka naririto? Meron akong babala para sa iyo, senyor. Marami kayong kaaway. Kaya kailangan mong mag-ingat sa bawat akbang na inyong gagawin. Teka lang. Sinong kaaway? Kagabi ay aking nadinig na nakikipag-usap ang isang taong madilaw sa isang taong di kilala at sinabing, hindi kakanin ng isda ang isang ito tulad ng kanyang ama. Makikita nyo. Ikinabahala ko ito. Kaya't matama akong nagmasid nung kayo nasa isla. Nakita ko siya. Pero bago ko pa naman siya makausap ay nahulugan siya ng bato sa ulo. Nasa labas siya ngayon. Kinuha na nila ang kanyang katawan, pero siya ang iyong kaaway. Hindi mo rin siya matatanong kung siya ay buhay pa. Dahil sigurado makakatakas rin siya. Pero salamat, Elias. Wala yan, senyor. Ako'y nagbabayad lamang ng utang na loob sa inyo. Napilitan akong maniwalang lubos sa Diyos sapagkat nawala na ang tiwala ko sa Diyos. Kailangan ko nang magpaalam sa inyo. Ngunit, sa anumang oras na ako'y kinakailangan, ako'y magbabalik sapagkat ako'y may tinatanong na utang na loob pa rin sa inyo. Kapitan Tiago, paparating na daw po si Kapitan General. Papunta na raw po sa inyong bahay niyo po. Nakuha lang po namin ang telegrama. Ano po ang aming gagawin? Natili na lamang kayo dyan sa may pintuan. At asikasihin niyo na lang si Kapitan General kapag naririyan na siya. Sige po. Bakit pa naman yun? Sa bahay na ito? Bakit hindi na lang sa kumbento? Buen dia, damas y caballeros! Masarap ba ang pagkain ngayon? Lalo-lalo na para sa ating binata na si Crisostomo Ibarra. Bakit tahimik kayong lahat? Inabala ko ba kayo habang kayo'y kumakain? Hindi nyo man lang pinaganda ng upuan. Lalo-lalo na sa Ibarra
Nakapunta lamang siya sa Europa. Ay aba, kala mo na kung sino umasta. Mas maganda kung maupo ka muna. Halika, mag-usapan natin ito. Aba, hindi pa pwede yan. Lalo-lalo na sa walang magandang asal na sa Ibarra. Ni hindi man lang niya ako pinaghanda ng upuan. Ni hindi man lang niya ako binati. At aba, hindi pa rin siya nakikipag-usap sa akin. At yan ay ninggon respeto. Mahal ko, huwag mong pakinggan ang kanyang mga sinasabi. Alam niyo ba, kung kanino nagmana yung binata na yan? At tulad lamang siya ng kanyang ama. Kala mo isang desente, pero hindi marunong gumalang sa batas ng simbahan. Patawad, mahal ko. Pero, hindi ko na ito matitiis. Mahal ko, sandali! Marapat lamang na siya'y pinarusahan na hinayaang mamatay sa kulungan. At... Ikaw! Hayaan ko na lang sana insultuhin mo ko. Pero di namin matatay ko! Kung ako sa Ibarra, may magalang na ako. Patay na isang alagad ng Diyos. Alagad ng Diyos? Paano yung sabi ka, alagad ng Diyos? Ang taong ito ang nagdala ng kabiguan sa aking ama na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At ngayon, nagawa niya pang insultuhin ng alaala nito. Ganyan ba dapat ang gawa ng isang alagad ng Diyos? Crisostomo, pakiusap na lang at bitawan mo siya! Hindi maaari! Hindi maaari! Makinig ka sa iyong kasintahan at huwag kang saktan, Ibarra. Balang araw, magsisisi ka kung ito ay gagawin mo. Ibarra, sandali! Akala niya, pwede niyo patayin. Ha ha! At sa gayon, ay natatapos na ang aking pagsusulat ngayong araw na ito. Marami pa ang kailangan kong gawin bago ko ito pwede ilahad sa aking kapwa Pilipino. Pero hindi ako susuko hanggang magawa ko ang aking layunin. Ibibigay ko ang dugo ng aking puso upang matapos ito.